pwedeng-pwede talaga tong pang negosyo na chicken pastil mga kaolibs. Kasi higit sa hindi siya mahirap gawin, hindi pa masyadong mahal yung mga ingredients niya. Kaya naman for today's video, magluluto tayo ng chicken pastil na trending talaga. So ang una nating gagawin, ilalaga muna natin itong chicken breast. At para sa laga pa lang, masarap na, maglalagay tayo ng mga pampalasa. Pagkatapos ipakukuluan lang natin to ng mga 15 minutes. At yung gagamitin nating mga aromatic mga kaolibs, igagamit lang tayo dito ng onion at saka garlic. Ginayat ko nga lang to ng sobrang liliit. Bigla nga palang dumating itong aking kapatid galing Maynila at eto nga yung kanyang mga pasalubong. Abay, akala mo talaga galing abroad kasi ang dami niyang dalang chocolate. Hindi naman tayo mahilig sa chocolate mga kaolibs, kaya iisa lang yung kinuha ko. Hindi ako mahilig sa chocolate pero itong buko pie, nakatatlong kain ako. Alaman ko kasi nababiyahe na siya mga kaolibs, kaya sabi ko, merong nagbebenta dyan sa daan ng mga buko pie. Sabi ko nga, ibili mo ako ng 2 box dahil nakakamiss talaga yung buko pie ng Laguna. Hindi mo ako masyado mapapakain ng mga chocolate, pero pagdating sa mga kakanin, ito talaga yung mga paborito ko. Biko, minuron, buko pie, yung mga ginaginataan. Ako, ang sarap talaga ng kain ko niyan. Ito kasi yung mga pagkain na nakasanayan ko nung bata pa ako. Kaya hindi ko to ipagpapalit sa chocolate lang, no? Alam nyo ba, natitikman ko lang tong buko pie pag bumabiyahe ako galing Maynila papuntang Samar. Kasi meron sila mga pa-pre-taste. Pagkatapos nga ng 15 minutes na pagpapakulo, itatanggalin na agad natin tong chicken breast. Yung iba 30 minutes yung pagluluto, pero ako 15 minutes lang kasi mabilis lang talaga tong lutuin. Kaya lulutuin pa naman natin to. Kaya ito, pinaghiwa-hiwalay ko na nga. Tapos sinag-ready na rin ako dito ng kawali. Nilagyan ko na rin ng maraming cooking's oil, mga half cup. Then isunod na natin dito yung asyete. Labasin lang natin yung kulay niya mga kaolibs. Pagkatapos kailangan din natin tong tanggalin. Muntik pa nga masunog mga kaolibs kasi ang lakas ng apoy. At ito, natanggal na nga natin mga kaolibs, kaya naman ang isusunod nating ilagay dito yung garlic at saka onion. Yung una ko na nga nilagay yung garlic, pagkatapos isusunod natin tong onion. Pagkatapos saka natin to imekos-mekos hanggang sa lumabas yung kanyang masarap na aroma. Pagkatapos nga ng mga 3 minutes na pagmekos-mekos mga kaolibs, ilalagay na natin dito yung ating chicken breast. Hinimay lang natin yan ng medyo maliliit. Pagkatapos ayan na, imekos-mekos na natin dyan. Lagay lang ako ng kaunting suka, oyster sauce at saka toyo. Yung mga nilagay natin pampalasa mga kaolibs, optional lang. Depende pa rin yun sa nagluluto. Ganito pa nga to ng turmeric powder at 1 cup nung sabaw na pinaglagaan natin kanina ng chicken breast. Yung iba gumagamit ng fresh na sili, pero tayo gagamit lang tayo dito na chili flakes. Tundan ko pa to ng bay leaves, pagkatapos kaunting asin at kaunting paminta. So hindi natin nabidyohan yung paminta, pero nilagyan ko yan ng kaunti. Ito na nga, imekos-mekos na natin yan hanggang nga sa lumabas yung kanyang oil. So yan, para masigurado talaga natin na lumabas yung kanyang oil, kailangan natin mag-wait or imekos-mekos yan ng mga 25 minutes. At ito na nga yung kanyang itsura nung maluto na. Abay, talagang lalong sumarap. So pwedeng-pwede itong maging negosyo mga kaolibs. Kailangan lang malinis yung preparasyon. Pagkatapos, meron kayong jar. Yung jar ay nabibili lang naman sa TikTok. Para magtagal yung shelf life niya, kailangan yung bumili ng pressure canning. Para masigurado na hindi mapapasukan ng bakterya yung ating mga chicken pastil in a jar. Sobrang busy nga namin mag-asawa mga kaolibs. Nakakalimutan na namin ipasyal itong dalawa naming chikiting. Dahil ngayong araw hindi tayo masyadong busy, kaya naisipan namin ipasyal itong dalawa. Dinala nga lang namin dito sa Gaisano na malapit sa amin mga kaolibs. At ayan, pinaglaro muna namin ng halos 1 oras. Kami naman yung housemate, dumiretso na kami doon sa Mang Inasal. Habang naglalaro mo pa nga itong dalawang chikiting. Gusto na namin kumain muna sa Mang Inasal kasama tong dalawang chikiting. Pero hindi naman nila mai-enjoy yung Mang Inasal. Kaya sabi ko paglaruin na nga lang muna, patayo na lang muna yung kakain. At mamaya na lang din sila kakain kasi mas gusto nila yung Jollibee. Eto nga, habang naglalaro sila, binibidyohan ko. Kasi parang ang saya ng moment na yan. Pa rin kasi yung saya na nadudulot sa mga bata pag mga ganitong laro. 1 oras na nga sila na naglalaro dyan mga kaolibs at hindi pa rin talaga napapagod. Grabe talaga yung energy ng mga bata. Ano? Tingnan mo to si Kano, ang liit-liit. Pero hindi pa talaga yan nahinto sa katalon dyan. Mas lalo pa siyang nag-enjoy kasi maraming bata. Pagkatapos ng 1 oras, idinala na agad namin dito sa Jollibee para nga makakain dahil panigurado gutom na tong dalawang to. So paano ba yan mga kaolibs? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye! Bukas ulit.